DIY, another tip of skirting design ideas! Ngayon ay gagawa na tayo ng design 5. So, last video natin, nagawa na natin yung 1, 2, 3, and 4. Ngayon naman yung design 5. Sa design 5 natin ay medyo parehas lang siya sa design 2 natin, pero iibahin natin yung design niya sa baba. Ang gamit natin tela ay Silk Jenna at ang lapad ay 60 inches width. Ayan. So, makikita nyo, meron siyang front at back. So, ibubuka mo lang yan siya. Then, yung dulo to dulo ay ipipin natin sa first set na marking. Ayan. So, ifo-fold muna natin yung tela ng konti. Ayan. Para maitago natin yung mga manggas-manggas or yung pinaggupitan. So, ipipin lang natin sa pinakadulo to dulo ng marking ng ating first set. So, next naman ay gagawa tayo ng running knife pleats. So, pa-zigzag-zigzag yung pagka-pleats. Ayan. So, hindi ka nagagawa ng mga single-single pleats. So, i-zigzag-zigzag lang natin. Sa paggawa natin ng running knife pleats dito, so, tatansyahin lang natin. No need na mag-measure-measure ng pleats. So, i-adjust lang natin yung paggawa ng pleats hanggang magkasya sa doon sa pinakadulo ng ating marking. So, adjust mo na lang siya. At ito na, tapos na natin yung first set. So, ganun din yung gawin natin sa second set at third set. Pagkatapos natin magawa yung tatlong set, next natin gagawin ay gagamit tayo ng tire wire or galvanized wire or flower wire. Next naman ay pagsamasamahin na natin yung flutes sa first set at tatalian na natin ng tire wire. Doon sa design 2 natin ay gumamit tayo ng curtain clips or curtain bangles. Dito naman sa design 5 ay gagamit tayo ng tire wire. Pagkatapos natin matalian ay gagawa na tayo dito ng folds. So ang size ng folds natin ay 6 to 7 inches. So, depende na sa inyo. So, sa akin, isang dangkal nasa 6 to 7 inches. Then, i-fold natin para magkaroon siya ng single folds. So, tatalian lang natin ng maayos. Kung mahaba yung panali nyo, so, tatago nyo lang sa likod. So, yung telang sobra din natin ay itatago din natin sa ilalim ng table. Next naman natin gagawin, ibuka na natin yung folds. Then, yung dulo to dulo, isiksik natin yung isa sa kabila. Ayan, para mag-continue yung bilog ng magiging flower natin. So, lagyan din natin ng pin sa taas. Ayan, para hindi nakayuko yung bulaklak natin. Next, pwede tayo mag-add ng artificial flower sa gitna. Kung walang wire yung artificial flower nyo, okay lang. Lalagyan na lang natin ng pins. Tutusukan lang natin ng pins sa may gilid ng bulaklak para nakakabit yung bulaklak natin. Ayan. So, tutusok mo lang sa tela bago itusok sa bulaklak. So, ganyan yan. Kahit anong bulaklak pwede mong ilagay kung ano yung gusto nyong flower na ilagay. Ang design na to ay nagawa ko na sa mga previous video natin. Hindi lang siya for table. Pwede rin siya sa mga window curtain or mga cortina nyo sa bahay, sa backdrop, sa table at sa chair sash or chair tie. Sa inyong mga upuan. At ito na, natapos na natin nagawa yung first set. So, ganun din yung gagawin natin sa second and third set. So, ito na, tapos na natin nagawa. So, pinalitan lang natin ng flower na sunflower dahil lagi lang tayo naka-rose. So, para maiba naman sunflower. At pwede rin natin siya lagyan ng mga artificial leaves sa gilid at sa baba. At pwede rin sa taas. At nilagyan na rin natin ng rose fold on top. So, depende na sa inyo kung ano yung ilalagay nyo sa taas. Rose fold on top or yung mga artificial flower and leaves. At ito naman yung sample natin. Ayan. Perfect siya sa kahit anong okasyon. Palitan nyo lang yung color combination kung ano yung motif or theme ng inyong okasyon. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating upload. Follow and share this video para mas maraming matuto at magkaroon ng idea sa ating mga tinuturo. Maraming salamat. Ingat and God bless everyone. See you on next upload.